Itong produksyon ng bigas posibleng bumaba ng 20% hanggang 50% dahil yan sa mahal na abono at langis. At agarang aksyon ng pamahalaan, ipinanawagan naman dyan ho sa Senado. Tinutukan niya ni Bombo Angelo Aganan. Laki ang produksyon ng bigas sa bansa sa mga susunod na buwan kung hindi agad matutugunan ang tumataas na gasto sa abono at petrolyo ng mga magsasaka. Ayon kay DA Undersecretary Asis Perez, inaasahang tatama ang epekto ng mataas na presyo ng abono at petrolyo sa pagtatanim sa Mayo at Hunyo na magreresulta sa mas mababang ani pagsapit ng Agosto at Setyembre. Sa kasalukuyan, nasa 78% lamang ng kabuuang pangangailangan ng bansa ang natutugunan ng lokal na produksyon ng bigas. Ngunit maaaring bumaba ito sa 20% hanggang 50% sa worst case scenario kung walang agarang aksyon ng pamahalaan sa patuloy na pagmahal ng abono at langis. Kasunod nito, question ni Senator Bam Aquino kung kakayanin bang punan ng importasyon ang kakulangan ng supply. Gayunman, sinabi ni Perez na hindi ito maaasahan dahil maraming bansa rin ang nakakaranas ng parehong problema kung kaya't itinigil ang eksportasyon ng mga bigas rito. What will be affected actually will be the season or the harvest that will be planted May and June. Okay. Because that is where we're doing now the land prep and things like that, no? In preparation for that, we need the resources for those months. And so what will be affected will be the production come September, August, during that month. The current year, we are only producing 78% of our Okay. rice production. And- Well, the initial projection, what we say, the minimum or the best case scenario is 20% reduction. That's the best case scenario. It can even go up to 50% decline in productivity because, you see, pag wala hong fertilizer, walang magagawa yung farmer. Kung hindi niya kayang bumili ng gasolina, wala siya magagawa, walang kalabaw eh. And so, the initial projection is about 20%. That's the minimum decline if we don't do anything. Upang maiwasan ito, tinatayang haabot sa 75 billion peso ang kakailanganin na karagdagang pondo ng Department of Agriculture upang mapanatili ang kasalukuyang produksyon ng bigas sa bansa. Pagpapaliwanag ni Perez, 37 billion peso na agad ang kailangang pondo para sa subsidiya sa abono at petrolyo para sa 3 buwan. Ngunit limitado lamang umano ito sa mga magsasaka ng palay, mais at pangisdaan. Batay sa datos ng DA, may tinatayang 11 milyon na magsasaka at mangingisda sa bansa. Ngunit lumitaw sa pagdinig na hindi ito lahat naaabot ng programang tulong ng pamahalaan. Lumalabas din na sa kasalukuyang pondo nakatuon ang pagbibigay ng mga ayuda sa magsasaka ng palay, tubo at mais at ilang libong mangingisda lamang na nakadepende ang produksyon sa paggamit ng langis at abono. Kaugnay nito, binigyan din ni Senator Bam Aquino na ngayon ang tamang panahon para gamitin ang halos 200 bilyong pondo para sa ayuda na kakalaan sa 2026 budget upang suportahan ng mga magsasaka at mangingisda. In the 2026 budget, we have almost 200 billion pesos worth of ayuda. No? Laki po niyan. Kung i-add mo lahat ng ayuda programs, abot ka ng 200 billion. Di ho ba ngayon dapat yung panahon na gamitin yung perang yan? No, ngayon po yung panahon para ilabas yung perang yan, matulungan natin itong mga kasama natin, mga kababayan natin na nagpapakain sa atin. Kasi kung di ho natin ito magagawa, bababa yung production, which we know getting back to your previous production level is more difficult than yung pagbaba. Mas mahirap yung pagtaas kaysa sa pagbaba. So kailangan we do everything para manatili tayo at 80%, you're roughly at 80% already production level. Kung ito pong pagtulong sa ating agricultural workers, ang rami po nitong magandang epekto kung tama yung pagtulong natin. So tama ho kayo, nasaan yung pondo? Ako naman, may pondo. Ngayon na natin to gamitin. Let's use it now. Gayunman, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na karamihan sa kanilang mga ayuda ay cash assistance na maaaring mga ilangan ng karagdagang pag-aaral kung gagamitin bilang subsidiya sa abono at petrolyo. Sa huli, ginit ng mga senador at opisyal ng ahensya na kritikal ang agarang paglalabas ng tulong bago magsimula ang panahon ng pagtatanim upang maiwasan ang mas malalim na krisis sa supply ng pagkain. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter.
Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.